Hoy Gemma, bigyan mo nga ako ng pagkain dito. Kanina pa ako naghihintay dito. Sabi ng asawa kong si Hernan. Ganito siya palagi sa akin. Kaya naman nasanay na rin ako. Teka Hernan, pinaplansya ko pa itong damit mo. Baka masunog kapag iniwanan ko. Katwiran ko naman. Narinig kong napamura siya nang hindi ko agad nasunod ang inuutos niya. Kaya naman agad kong pinatay ang plancha para asikasuhin siya. Ayan, huwag kang babagal-bagal. Sa susunod pag inutusan kita, sumunod ka agad. Bulyaw niya sa akin. Kuya Hernan, ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay-ingay mo. Sabi ng bayaw kong si Jolo nung napadaan siya. Papasok na rin siguro siya sa trabaho. Hindi siya inimik ng asawa ko at nagpatuloy ito sa pagkain. Maya-maya ay sumunod na si Hernan sa trabaho. Magkapatid sina Jolo at Hernan. At si Hernan ang mas matanda. Simula nang magkasama kami, ay palagi na lang mainit ang ulo ni Hernan sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit, pero halos lahat naman ng gusto niya ay sinusunod ko. Napapansin ko na ginagawa niya lang akong utusan dito sa bahay. Ewan ko ba kung bakit siya nagbago. Mabait naman si Hernan noon, nung hindi pa kami nagsasama. Pero ngayon na matagal na kaming magkasama sa iisang bubong, ay unti-unti siyang nagbago. Naging mainitin ang ulo nito. Palagi akong binubulyawan, lalo na pag hindi ko agad nasunod ang kanyang inuutos. Ganun talaga siguro. Kapag nagsama na kayo sa iisang bubong, ay talagang nagbabago ang pagsasama ng magkarelasyon. Doon nyo lang makikilala ang isa't isa. Mabait ang kapatid ni Hernan na si Jolo. Mas itinuturing pa nga ako nitong tao kesa kay Hernan na kinakasama ko. Masaya ako kapag kasama ko si Jolo. Siguro, dahil siya lang ang nagpapasaya sa akin na hindi ko naranasan kailanman kay Hernan. Kung ituring kasi talaga ako ni Hernan, ay parang basura. Sa totoo lang, nagsisisi ako kung bakit siya pa ang sinamahan ko. Minsan, kahit gusto ko nang umalis dito, ay hindi ko magawa. Dahil wala naman akong pamasahe para umuwi sa probinsya namin sa Bacolod. Hindi naman kasi ako inaabutan ng pera ni Hernan. Kahit gustuhin ko mang magtrabaho, ay ayaw naman akong payagan ni Hernan. Dahil palagi niyang sinasabi sa akin na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya walang tatanggap sa akin. Sa totoo lang, elementary lang kasi ang tinapos ko at hindi pa ako ganun karunong. Ayaw niya rin pala na lumalabas ako ng bahay. Kaya ayun, dinaig ko pa ang nakakulong. Parang ang role ko lang sa buhay ni Hernan ay ang parausan kapag kailangan niyang magpalabas ng init sa katawan. Noon naman, ay nakakaramdam pa ako ng satisfaction after naming magtabi sa kama ni Hernan. Napapasaya ko siya at napapasaya niya rin ako. Ngayon, sarili na lang niya ang iniintindi niya. Pagkatapos niya akong gamitin, pagtapos na siya, ay basta na lang niya akong iiwanan sa kama. Nagpapasalamat na lang ako dahil simula nang tumira dito sa bahay si Jolo, ay medyo naging maayos ang turing sa akin ni Hernan. Hindi niya na ako sinasaktan katulad noon. Siguro, ay dahil nahihiya siya sa kapatid niya. Magaan ang loob ko kay Jolo dahil binibigyan niya ako palagi ng makakain.
Lalo na kapag magkasalungat sila ng shift ni Hernan. Gwardiya ang work nilang magkapatid at magkatrabaho sila. Minsan, si Hernan ang pang-umaga at si Jolo ang panggabi. Minsan naman ay palit sila. O kaya naman, minsan sabay sila ng schedule. Paiba-iba talaga. Dalawa kasi dapat ang duty sa kumpanyang binabantayan nila. Pero kapag magkasalungat nga sila ng shift, ay mas mainam. Dahil mas madalas ay maraming dalang pagkain si Jolo na pinagsasaluhan namin. Aaminin ko na kapag siya ang kasama ko ay parang ang liwanag ng paligid ko at ang gaan ng pakiramdam ko. Nababawasan lahat ng mabibigat kong dala. Hindi kasi maikakaila na mabait talaga si Jolo. Kaya nga hindi ko naiwasang tuluyang mahulog sa kanya. Siyempre, maingat ako sa lihim ko. Dahil siguradong pag nalaman ni Hernan ang nararamdaman ko para sa kapatid niya, ay baka mag-away lang silang magkapatid. Isa pa, natatakot ako sa maaari niyang gawin sa akin. Simpleng bagay nga lang na di niya magustuhan, ay nagagalit na siya sa akin. Ano pa kaya pag nalaman niya na may gusto ako sa kapatid niya? Isang araw, nakapasok na sa trabaho si Hernan nang dumating si Jolo. Gemma, kumain ka na ba? Ano ang ulam? Tanong niya, sabay bukas sa nakatakip na pagkain sa lamesa. Napakunot ang noon nito sa nakita. Sardinas ulit? Panay ata sardinas ang pinapaulam sa'yo ng lokong si Hernan na. Hindi ko siya kinubo at dire-diretso sa inaayos kong mga damit. Ito sakto. May dala akong lumi at balot. Pagsaluhan natin. Tumayo ako nung inabot niya sa akin yung hawak niyang plastic. Oh, mag-ingat ka. Medyo mainit pa yan. Wika niya sa akin, kaya nahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung sinadya ni Jolo na mahawakan ang kamay ko nung alalayan niya yung hawak ko. Pero kakaiba ang naging pakiramdam ko. Saglit lang naman yun kaya binaliwala ko na lang. Isinalin na namin ang mga dala niya at nagsimulang kumain. Bakit kasi nagtitiis ka kay kuya? Ganun ka na nga niya itrato pero nandito ka pa rin. Basag niya sa katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Wala akong ibang mapupuntahan, kundi dito lang sa kuya mo. Alam mo din naman na elementary lang ang natapos ko. Kaya wala rin akong mapapasukan kung umalis ako rito. Sagot ko sa kanya nang nakayuko. Alam mo, maganda ka. Hindi naman kailangan nakapagtapos ka para makapasok sa trabahong magaganda. Masipag ka naman at mukhang madiskarte. Kaya alam ko na makakahanap ka ng trabaho. Sabi niya nang nakangiti. Yun pa. Hindi rin naman ako pinapayagan ng kuya mo na maglalabas dito sa bahay, di ba? Paano ko naman gagawin ang mga sinasabi mo? Malungkot kong sabi. Hanggang sa natapos kaming kumain, ay katahimikan ulit ang namagitan sa aming dalawa. Nang matapos kumain, ay agad akong naghugas ng plato. Nang ilapag ni Jolo ang baso na ginamit niya, ay nagkadikit ang mga balat namin, kaya natigilan ako. Maging si Jolo ay natigilan din. Pagkatapos, ay nagkatitigan kaming dalawa. Pigil ko pa ang paghinga dahil sa kakaibang pakiramdam. Di nagtagal ay kumilos si Jolo. Kala ko ay aalis na siya. Pero nakita kong isinara at nilak niya ang pintuan. Pagkatapos nun, ay lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Kasabay ng paghawi niya sa buhok ko.
Ang ganda mo, Gemma. Hindi ko mapigilang mahulog sa'yo. Hindi ka dapat tinatrato ni Kuya ng ganon. Dapat ay ituring kang prinsesa. Sana, hayaan mo kong iparamdam yun sa'yo. Pag-amin niya, kasabay nun, ay ang paghalik niya sa mga labi ko. Gusto ko siyang pigilan. May pagtutulo sa isip ko, pero iba ang sinasabi ng katawan ko. Nagugustuhan ko ang ginagawa ni Jolo. Akin ka na lang. Sambit niya, sabay hawak sa bewang ko para magkadikit ang katawan namin. Kaya napakapit ako sa balikat niya. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, Jolo. Sigaw ng isip ko. Nung maramdaman ni Jolo na hindi ako pumipiglas sa ginagawa niya, ay itinuloy niya yun. Ang sarap sa pakiramdam. Ganito pala ang feeling ng mahalin. Ganito pala pag hindi napipilitan sa mga ginagawa. Umaayon ang katawan ko sa ginagawa ni Jolo, kaya napasunod ako. Ngayon ko lang naramdaman to. Dahil simula magsama kami ni Hernan, ay ginawa niya akong sunod-sunuran sa gusto niya. Lalong-lalo na sa kama. Di nagtagal, ay may nangyari na nga sa amin ni Jolo. Nang matapos ang mainit na sandali na pinagsaluhan namin, ay kapwa kami hiningal. Ibang-iba ang pakiramdam ko. Lalo pang lumundag ang puso ko sa saya nang halikan niya ako sa noo. Iaalis kita rito, Gemma. Sumama ka sa akin. Sabi ni Jolo na nakatingin sa mga mata ko. Tumango ako at niyakap siyang umiiyak. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Ilalayo kita sa madilim na kinalalagyan mo ngayon. Wika nito. Kitang-kita ko na sinisirang pagkakasabi ni Jolo ng mga salitang binitawan niya. Nagplano siya para sa pag-alis namin bukas ng gabi. Kinaumagahan ay maayos kong nasinop lahat para sa pag-alis namin ni Jolo. Tulog na tulog si Hernan. Pinagmasdan ko siya at inusisa ang sarili ko kung tama ba ang gagawin ko. Binalikan ko lahat sa alaala ko, ang lahat ng nangyari. Simula nang nagkasama kami sa iisang bubong. Wala palang masaya. Hindi pala ako naging masaya sa piling ni Hernan. Kung sana ay inalagaan at minahal niya ako, o di kaya ay tinuring man lang na tao, hindi sana hantong sa ganito. Nagpapasalamat na lang ako dahil nagkaroon pa ako ng pagkakataong maging masaya. Ang maranasang magmahal at mahalin din. Sa wakas ay makakawala na ako sa kulungan kung saan ako matagal na namalagi. Kinagabihan ay dumating si Jolo galing sa trabaho at sinabi na tuloy na kami. Nakangiti pa niyang sinabi na wala nang makakapigil sa aming dalawa. May konti raw siyang ipon. Sapat para makalayo kami at hindi na babalik pa dito. Mabilis kong kinuha ang mga gamit ko at ganun na rin siya. Nakarating kami sa bus terminal nang hindi alam kung saan pupunta. Gusto mo bang sa Bacolod na lang tayo tumira? Kinakabahan man ay naglakas loob na ako. Nakita kong tumango siya at ngumiti. Hindi nag-alinlangan na sumang-ayon sa sinabi ko. Hindi ba alam ni Kuya ang lugar na yun? Tanong niya pagkasakay namin ng bus. Alam niya na doon ako galing, pero hindi niya alam kung saang eksakto ang lugar namin doon. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatapak doon. Hinalikan niya ako sa noo at pinisil ang kamay kong hawak-hawak niya.
Mahal kita, Gemma. Sinserong wika nito. Mahal din kita, Jolo. Masaya kong wika. Mag-uumaga na nang makarating ang bus na sinasakyan namin sa daungan ng barko. Mabilis kaming sumakay at hindi nag-alinlangan. Nang makarating kami dito sa Bacolod, ay naghanap muna kami ng matitirhan dahil malayo pa ang sa amin. Nagpasya kami na dito na manirahan. Agad naghanap ng mapapasukan si Jolo dahil ipinaliwanag kong nasa bundok pa ang tirahan namin at malayo sa lahat. Nakakita naman kami ng uupahan at 1,000 kada buwan ng renta. Mabilis ding nakahanap ng mapapasukan si Jolo at ako naman ay sumasideline paminsan-minsan. Unti-unti ay nakakapag-ipon kami. Hindi man gusto ni Jolo na magtrabaho ako, ay wala na siyang nagawa. Dahil sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang matulungan at ayoko nang maranasan ang nangyari sa akin kay Hernan. Nangako rin naman siya na hindi siya tutulad kay Hernan. At totoo ngang hindi siya tumulad kay Hernan. Itinuring niya pa ako na reyna ng tahanan niya. Araw-araw, ipinaparamdam sa akin ni Jolo kung gaano niya ako kamahal. Gemma, pikit ka. Isang araw na sabi sa akin ni Jolo. Bakit kailangan ko pang pumikit? Natatawang sabi ko. Basta mahal ko. Gawin mo na lang. Wala na akong nagawa dahil sa pangungulit ni Jolo sa akin. Pagmulat ko, ay nakita ko siyang nakaluhod at may nakaabang na singsing sa harapan ko. Pwede ba kitang maging asawa ng habang buhay? Naluluhang tanong niya. Hindi ko na napigilan ang mga luhang gustong pumatak kanina pa. Ganito pala ang pakiramdam. Walang kasing saya. Oo, umiiyak na sabi ko. Pareho kaming umiiyak at di mapigilan ang sayang nararamdaman. Hindi nagtagal ay ikinasal kami sa mayor dito sa Bacolod. Isang pares ng ninong at ninang. Simpleng handa sa bahay at kaunting mga bisita na dito rin namin nakilala sa aming lugar. Sobrang saya ko dahil ang mga magulang ko ay dumalo din sa aming kasal. Masasabi ko na masayang-masaya ako dahil lahat ng hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin ay nangyari. Hindi man ganun kabongga ang naging kasal namin, pero makikita mo sa aming mga mata ang kasiyahan. Isang napakasayang buhay ang ibinigay sa akin ni Jolo at walang katumbas yun. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At hindi ako magsasawa na iparamdam din yun sa kanya araw-araw. Pagkalipas ng 1 pang taon, ay nabiyayaan kami ng anak. Unti-unti ay nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay. Hindi ganun kalaki ang kinikita namin. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga, pati ang disiplina sa pera. At dahil pareho kaming pursigido, ay may naipundar kami kahit papano. Ngayon, masasabi ko na hindi man naging maganda ang nakaraan ko, ay mapalad naman ako sa buhay ko ngayon, kasama ang mag-ama ko.